Cleaning. High blood na akong bana. Nalinisan niya na ng mga 1/4 yung basura. Yung mga damit na hindi na kailangan ni David na mga ayaw niya nang isuot, pinaglalagay ko na sa trash para i-donate sa Goodwill. Tomorrow, the next day namin ito ibibigay. Medyo nasasanay na rin ako sa sistema dito sa Amerika dahil per appointment talaga sila dito. Agad naman na-registered ko yung appointment code ko para naman malaman nila na nandito na ako sa aking appointment at biglang tumawag yung friend ni David sa New York. But tinawag din naman ako nila. Ayoko naman pumasok na ako lang, no? Siyempre, maglangita ka na taybana. Nung natapos na, umulan naman nung lumabas kami. Okay, katatapos lang ng aking blood works, preparation ng aking surgery kasi kailangan din akong i-test for anesthesia. Journey ko ito sa sa thyroid. Kailangan ko ng 2 klase ng blood works. Ano nga yun, sweetheart? What's that? Yung klase ng blood work na ginawa ko today, it's CBM and No, CBC. CBC. Blood works na ginawa sa akin is CBC and BMP. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako, nininervyos na ako, no? Kasi ito yung pinaka-major na surgery na gaganapin sa aking buhay. Marami na rin akong namit ng mga Filipina dito sa Amerika na nag-undergo na rin ng kanilang surgery at successful naman. Isa sa mga wino-worry ko yung mawala yung boses ko. Siyempre, kahit sintonado tayo, mga Filipino mahilig sa karaoke, mahilig tayong kumanta, lalo na rin pag pupunta tayo ng church, talagang ang sarap talagang mag-praise and worship with all your heart and with a loud voice, diba? Buhos lahat, ganun. Kahit na outpatient tayo, sinisigurado pa rin ng mga doctors na clear at maganda yung health condition ko bago sila magsisimula ng surgery. Kung gaano ka-high-tech ang Amerika, gano'n din ka-high-tech ang mga bills. Ato na lang judian po ang tanan, God will provide everything and healing. Ito na yung pinaka-normal ko na boses. Ine-enjoy ko na lang itong pagbo-voice over ko kasi baka after ng surgery, kaboses ko na si Alvin the Chipmunks, yung movie. Ayun na nga, malapit na kami sa Goodwill. Little trivia. In 1902, Goodwill was founded in Boston by Reverend Edgar J. Helms, isang Methodist minister. Ito ay non-profit organization na nagtitinda ng mga donation. Yung halimbawa, yung mga tao na ayaw na ng mga gamit nila, dinodonate dito, tapos sila yung nagbebenta as thrift store, yung ukay-ukay, for cheaper or lower price. Para mabigyan ng work yung mga taong galing sa rehabilitation, yung sa kulungan, gano'n na nagbagong buhay, para magkaroon sila ng financial stability. In reality, hindi lahat ng AFAM mayaman. Siya ang ligkod, ginabutang ang mga i-donate nga mga gamit, drive donation, drive-thru. So, nabot na ta, mag-donate kami, akong i-videohon si David. Lord Jesus, ay, kuyawan ko tayo. Kaya dalugdog. So, na yung mga card din diri ni mo ibutang ang mga bagahe. Kasali na lang dito yung nag-declutter sa Ate Juliet ng gamit niya. Sinabay na rin namin para isahan na lang. It's fine, let's go. So, maorat to, muli na ta. Tapos, kunin nila yon, tapos isusort nila doon sa bodega nila. So, nakakatulong tayo sa mga tao. Tapos, binigyan si David ng card ng Goodwill. Sabi, thanks for your donation. Scan for your e-receipt and exclusive deals. So, yun. Meron silang binibigay na card kung magdo-donate ka. Yun lang. Maayong adlaw. Say it, maayong adlaw. It's a beautiful day. Oh. Maayong adlaw. Maayong adlaw. This is bad now. There's no traffic light. That's why traffic masyado. Yeah, that's why they're there doing traffic. I hope we have power at home. I don't know if they had lights or not. There's lights. Just the traffic Sure? light. Yeah. Really? Sure? Kaya pala traffic masyado. Grabe ang kwan. Grabe ang langit. Oh, Bomo. No swimming today. No swimming kasi pag nag-swimming pinapaalis yung mga people sa water dahil sa thunder.